Alora's POV. Nag-iisa ka yata ate, nasaan si Axel? Tanong ko sa ate ko. Hindi ito sumagot bago sa imupo sa katabing upuan nito. Ano problema ate? Tanong ko sa kapatid ko. Bigla na lang itong humaguluhol. Umawang ang labi ko, tagad ko itong nilapitan para yakapin. Akala ko mahal niya ako kasi pinaramdam niya sa akin na may nararamdaman siya pero wala pala. Panimula nito, tahimik lang ako. Nakikinig sa hinaing ni Ate Erica. Nakunan ako Alora. Akala ni Axel niloloko ko siya. Kasalanan ko din hindi ko sinabing nakunan ako. Mahal ko siya Alora. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Pero may mahal siyang iba. Humagulhol na ito. Nanatili ako nakayakap dito. Akala ko okay ang relasyon nila Ate Erica at Axel. Hindi pala. Ngayon nandun siya sa ibang babae. Ayaw niya akong kasama. Ayaw niya akong makita. Ngayon nga napilitan lang siyang sumama dahil si mommy ang tumawag sa kanya. Niloko ko daw siya. Totoo naman nabuntis niya talaga ako. Kaso nakunan ako. At hindi niya yun alam. Isang buwan na siyang hindi umuwi sa bahay namin. Tinitiis ko na lang kahit sobrang sakit na makita siyang may kasamang ibang babae. Umiiyak nitong daing. Then, let him go. Kung ayaw niya sa'yo, iwan mo na siya. Sabi ko dito. He isn't worth it of your tears. Pero mahal ko siya. Handa ako magtiis, Alora. Pero kung hindi ko na kaya, aalis ako. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Sambit nito. Hinahaplos kong buhok nito. Inaalot pinaparamdam ditong nandito lang ako na may kakampi ito. Dito ka na matulog ate. Bukas ka na umuwi sa bahay niyo or much better if wag ka nang umuwi. Wala naman doon ang magaling mong asawa. Malamig kong sambit. Galit ako kay Axel dahil hindi ko akalain na gaganituhin niya si Ate Erica ko. Akala ko mahal nito si Ate Erica, hindi pala. Kinabukasan ng maaga ako nagising, alam kong umuwi na si Ate Erica sa bahay nilang mag-asawa dahil may pasok pa ito sa opisina. Pupuntahan ko si Axel at kakausapin ang ulupong na yon. Humanda talaga siya sa akin kapag nadatnan kong may ibang babae ito. Baka akala niya siya ang may-ari na pinamamahalaan niyang kumpanya ngayon. Agad ako nagtungo sa garahe namin at pumasok sa sports car ko. Feel kong iparadang mga mamahalin kong kotse at isampal sa mukha ng Axel na yon na hindi siya kawalan. Hindi siya kailangan ni Ate Erica. Nang makarating na ako sa kumpanya namin ay agad akong pumasok sa loob. They know me, kaya hindi na nila ako pinipigilan. I wore my best dress. Nagmukha talaga akong mayaman sa damit na to. Although I want the simple clothes. Sumakay ako ng elevator at may nagbulungan ng mga empleyado. Hindi yata nila alam na nandito ako sa likod. Alam mo bang may relasyon si Sir Axel at ang secretary niya? Nahuli ko sila naghahalikan sa may men's room. Bulong ng empleyadong lalaki. Pero dinig ko naman ang usapan nila. Alam kaya yun ni Ma'am Erica? Nababahalang tanong ng empleyadong babae. Parang hindi. Lumabas ng dalawang empleyado ay ako naman ay nagpatuloy sa opisina ni Axel. Naikuyom kong aking kamao. Gaano mo katagal nilolokong Ate Erica ko, Axel? Nagpupuyos ako sa galit dahil sa narinig ko walang sekretarya nito sa table nito at alam ko kung nasaan. Hindi naman nakalak ang pinto ng opisina ni Axel kaya malaya ko nakapasok. And there, I saw him and his secretary having make love on the table. Habang abalang dalawang nagpapaligaya sa isa't isa, ako naman ay matama na nakatingin sa kanila. Kinunan ko silang dalawa ng video para maibidensya ako sa kalokohang ginagawa nila. Akala siguro nila makakaligtas silang dalawa. Napasandal ako sa may pinto at pumapalakpak para makuha kong atensyon nilang dalawa. Bravo! Ang galing! Nanguuyam kung saad sa kanila. Alora? Nababahalang tawag sa akin ni Axel. May takot sa mukha nito dahil alam niyang kaya kong gawin. Pumapalakpak ulit ako. Ang galing naman. Ganito ka ba lagi, Axel? Bakit mo sinasaktan ang kapatid ko? Tanong ko sa kanya. Naging mabalasik ang mga mata ko na nakatingin sa kanya. At ikaw babae, may dilakadesa ka ba? May asawang taong boss mo, ganyan ang ginagawa mo. Sigaw ko sa sekretary nito. Umalis ka na babae hanggat nakakapagpigil pa ako. Dali-dali nagbihis ang sekretary nito at tumalis sa likod ni Axel. Dahil nasa likuran nito ni Axel at nagtatago doon. Axel, tawag nito kay Axel. Alam kong pagsusumamo ng sekretary nito, may pagtingin ng babaeng to sa bayaw ko. Para yatang gusto ng babaeng ipaglaban siya ng bayaw kong magaling. Out! Sabi ko. Dali-dali itong lumabas pero bago ito tuluyang lumabas ay nagsalita muna ako. And you are fired. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo sa kumpanya ko.
Sigaw ko sa pagmumukha nito. Hindi ka pwede magdesisyon sa bagay na yan, ma'am. Dahil si Sir Axel nagpapasweldo sa akin. Sabi nito sa akin, hinarap ko siya. Tinignan ng malamig at may panlilisik sa mga mata. Really? For your information, ang nagpapasweldo sa'yo ay ang kumpanya ko at hindi si Axel. Kaya umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa. Sigaw kong mali. Hinarap ko naman si Axel. Naging maamong mukha nito at hindi mapalagay. Believe din naman ako sa'yo. Really, Axel? Talagang sa kumpanya pa namin. Hindi ka ba nahihiya? Kailan mo pa nilalokong Ate Erica ko? Tanong ko dito. Naging mahinahon ng boses ko at hindi na gusto ko siyang murahin at pagtaasan ng boses, nakita ko lumunok to. Dahil mukhang hindi nito inaasahang masasabon ko sila. Mukhang matagal na nitong nilolokong kapatid ko. Akala ko mahal nitong kapatid ko, hindi pala. Matagal na ba, Axel? Akala ko ba mahal mo ang Ate Erica ko? Sigaw ko dito. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Tahimik lang ito habang ako ay talak ng talak. I am sorry, Alora, pero hindi ko siya mahal. Akala ko mahal ko siya pero hindi pala. Sad nito, may pagsusumamo sa mga mata nito. Alam mo bang sa ginagawa may maaring mawalang lahat sa'yo? Kaya kitang pabagsakin, Axel. Sa isang pitik ko lang ay lalagpak ka. Madiin kong sambit dito. Yumuko ito. Kung pababagsakin mo ko, paano Ate Erica mo? Tanong nito, ngumisi ako. Kayang mabuhay ni Ate Erica na wala ka. Napatitig ito sa akin. Bakit sinasaktan mo Ate Erica ko, Axel? Mahina kong tanong sa kanya. Wala naman siyang naging kasalanan sa'yo. Ang tanging kasalanan lang niya ay ang mahalin ka. Hindi niya sinabi sa akin na hindi siya buntis. Nagpanggap siyang buntis, Alora. Ginawa niya akong gago. Umasa ako, Alora, na magiging ama na ako. Sambit nito. Tapos ginaganito mo si Ate Erica ko? Sinasaktan mo siya ng palihim. Alam bang nararamdaman ng Ate Erica ko ngayon? Matiim kong sambit. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita kanyang may kasamang ibang babae. Sigaw ko. Umiiyak ang Ate Erica ko ng palihim. She wanted to save the marriage, but you didn't cooperate. My sister doesn't deserve you. You aren't worth her tears. Humihingal ako dahil sa pagsigaw ko. Nanatili itong tahimik. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang patayin. Pero pinipigilan ko sarili ko. Huwag sanang dumating ang araw na matauhan ang Ate Erica ko't iwanan kanya, Axel. Dahil once, turo ko sa kanya na ikaw maghanap sa Ate Erica ko. Kahit tibla ng buhok niya, hindi mo makikita o mahawakan. Pagbabanta ko sa kanya, galit ko siyang tinignan. Mark my words, Axel. Hindi mo siya makikita. Tinalikuran ko siya at umalis ng opisina nito. Napadaan ako sa table na sekretarya niya at nakita ko itong umiiyak. Nakataas ang kilay ko. Akala ko kasi umalis na to. Since tinanggal ko na to, pinag-cross kong braso ko. Kanina, sobrang sarap ang inuungol mo. Ngayon, iiyak ka? Bagay lang yan sa'yo. Makati ka kasi. Galit kong sabi sa babaeng to. Inangat itong mukha, puno ng luhang mga mata nito. Nagmahal lang naman ako, ma'am. Hindi ko sinasadyang mahalin si Sir Axel. Oo nga, nagmahal ka lang pero sa malaking lalaki. Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo dito. Umalis ka sa kumpanya ko. Malamig kong sambit dito. Aalis lang ako kung si Sir Axel ang magpapaalis sa akin. Matigas nitong saad sa akin. Tumaas ang kilay ko tapos nginisahan ko to. Really? Pwes kakalad ka rin kita palabas dito. Sigaw ko sa mukha nito. Inabot kong buhok nito at sinabunutan kong babae. Tinila ito papuntang elevator. Nagsisigaw ito dahil sa ginawa ko sa kanya. Dinig na dinig niyo sa buong hallway ng opisina. Alora! Sigaw ni Axel. Nasa bungod na ito ng opisina nito at alam kong nakita nitong ginawa ko sa kabit nito. Dali-dali itong lumapit sa akin at kinuha sa kamay kong babae. Tinulak niya ako. Natumbakot ng lalaking mga mata sa ginawa ni Axel. Isang pamilyar na sigaw ang umalingaw-ngaw sa tinig ko. Tinayo ako ng lalaking yun at agad kong iwinaksi ang kamay na humahawak sa braso ko. Kinakampihan mo siya? Sigaw ko. Tinuro kong kabit nito. Galit silang tinignan at naging mabalasik lalong mga mata ko. Marami na ding nag-uusyoso. Kinakampihan mo siya, Axel? Sigaw ko muli. Really? Itinago nitong babae sa likod nito na para bang pinoprotektahan laban sa akin. Ano nakita mo sa kanya na wala sa kapatid ko? Pagsisisihan mo to, Axel. Pagsisisihan mo to. I am sorry, Alora. Buntis si Marga at kailangan niya ako. Kailangan kong panagutan ng bata sa sinapupunan niya. Nalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Axel sa akin. Binuntis mo siya? Paanong kapatid ko, Axel? I am sorry. Hindi ko siya mahal. Napilitan lang ako magpakasal sa kanya.
Nalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Umalis kayo, huwag na kayong magpapakita dito. Ayaw ko makakita ng mga ahas sa pag-aari ko. Tinuro kong elevator at umalis silang dalawa. Inaki nitong babae nito papunta sa elevator. Habang ako isa-isang nagsitalunan ng mga luha ko, hindi ko pa man nasasabi sa kapatid ko. Ang nangyayari ay nasasaktan na ako sa nangyayari sa kapatid ko. Halika na, iuwi na kita. Nagpatianod na lang ako sa paghila sa akin ng isang pamilyar na boses dahil hindi ko kayang dalhin ang sarili ko palabas ng kumpanya ko. Nanlalambot ako. Nasa kwarto ko ngayon, panayang iyak ko dahil naawa ko sa ate Erica ko. Mas pinili ni Axel ang babaeng ito kaysa sa kapatid ko't alam ko. Alam na ni ate ang iskandalong naganap kanina sa kumpanya. Alora! Sigaw mula sa labas ng kwarto ko. Alora, bumaba ka't magtutuos tayo! Sigaw muli ni ate Erica. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas sa kwarto ko para harapin si ate Erica sa sala. Bumaba ako, dali-daling lumapit sa akin ng kapatid ko't sinampal ako. Natabing ang pisngi ko dahil sa lakas ng sampal nito sa akin. Isa-isang nagsitalunan ng mga luha ko. Tumagilid ang mukha ko't napasinghap si Mommy. Erica! Sigaw ni Mommy. What did you do? What did you do para iwanan ako ni Axel at sumama sa kabit niya? Erica, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan na sambit ni Mommy. Dahil walang alam si Mommy, bumaling ako sa kanya. May luha sa mga mata ko't gayon din si ate Erica. Masakit ang sampal nito pero mas masakit ang katotohanan na sinaktan ni Axel ang kapatid ko. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga sa gilid habang ikaw nasasaktan? Naiiwang mag-isa sa bahay niyo kung uuwi pa bang asawa mo o hindi na? Anong gusto mo? Hahayaan kita na magmukmok? Umiyak mag-isa? Wake up ate Erica, hindi ka mahal ni Axel. Ginawa ka lang niyang panakip butas. Ayun, sumama sa ibang babae dahil binuntis niyang kanyang babae. Sigaw ko. Hindi ako katulad ng iba ate, natutunga nga lang sa isang tabi. Hahayaan ka na magdusa. Sana hinayaan mo na lang ako. Alam mo bang umalis na si Axel? Hindi na siya babalik, iniwan na niya ako. Napaupo si ate Erica. Kaya agad ko siyang nilapitan at niyakap, inaalo ko siya. Umiyak to. We are here ate, hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni na mommy at daddy. Mahal na mahal ka namin. Humigpit ang yakap ko kay ate. Sisiguraduhin ko Axel magbabayad ka sa ginawa mo kay ate Erica. Nandito ako ngayon sa paaralan. Pumasok ako kinabukasan dahil hindi ako pumasok kahapon. Hanggang ngayon ay may kinakaharap ng problema ang kapatid ko. Masakit mang makita itong nasa ganong sitwasyon ay nagpapakatatag kami. Galit na galit si mommy at daddy sa nalaman. Mamay dadating sila Axel para pag-usapan ng lahat ang ginawa ni Axel kay ate Erica. Ilang araw mo na akong iniiwasan. Napalingon ako sa nagsalita. May dapat ba akong asahan sa'yo? Tanong ko dito. Nasa likuran ko kasi ito, hindi ko alam na sumunod pala to sa akin. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun. Bata pa ako Alora, may pangarap ako. Mataas ang pangarap ko't isasama kita sa pangarap kong yun. Biglay napaluha ako. Nilapitan ako ni Nathaniel at agad na niyakap. Nabigla lang ako sa sinabi ni mami mo. Gusto ko munang maabot ang pangarap ko bago kita pakasalan. Gusto kong ipakita sa magulang mo na kaya kitang buhayin na hindi mamamahala sa negosyo namin. Hindi ka ba gagaya sa kuya mong sasaktan ako? Tanong ko dito. Hindi, mahal kita. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Mahal mo ko? Tanong ko ulit dito. Oo, noon pa man ay mahal na kita. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kinagabihan ay dumating ang pamilya Salvatore. Pumasok sila sa kusina at walang kangiting-ngiting na mutawi sa labi ng magulang ko. Nandun din si ate Erica. Nilalaro lang nitong pagkain. Dumating din sila Axel at Nathaniel. Umupo ang mag-anak kaharap namin. Nitingin na hindi tinapunan ni ate Erica ng tingin si Axel. Nilaro-laro nitong pagkain nito. Ano tong naririnig ko Axel na may nabuntis kang babae? Tanong ng mami kay Axel. Walang ngiti sa labi nito. I am sorry tita, hindi ko sinasadyang matukso sa iba. May hina nitong sabi sa akin. Natukso sa iba? Nahihibang ka ba Axel? Hindi lang naman isang beses na niloko mo ko ah. Galit na sambit ni ate Erica. Pero wala kang narinig sa akin. Ang hindi ko lang matanggap ay nakabuntis ka at iniwan mo ko dahil sa babae mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Niloko mo ko, pinalabas mo buntis ka. Yes, I admit. Totoo naman talagang buntis ako. Normal ang regla ko Axel. Kaya na-delayed ako ng ilang buwan. Tumahimik saglit si ate Erica.
Actually, Axel, nakunan ako. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil kapag sinabi ko, baka sabihin mo ko ng nag-iinarte lang. Yun lang ang kasalanan ko sa'yo. Pero ang lokohin ako ng paulit-ulit. Saktan ako't niyurakan mo pagkababae ko, hindi ko matanggap. Sigaw ni ate, tumayo to. Aalis ako, mom. Doon muna ako sa ibang bansa. Aasikasuhin ko mga negosyo natin doon. Unexpected na annulment paper, Axel. Sabi ng kapatid ko. Umalis ito sa hapagkainan. Alam kong nasasaktan ng kapatid ko sa ngayon, pero alam kong malakas ito't matatag. Alam kong kaya nitong alagaan ang sarili nito. Tama nang narinig ko. Nagsalita si Daddy. Tama lang na umalis si Erica dito at nagkamali kami ipakasal kayo ni Erica, Axel. Kaya asahan mo, mawawala ng bisa ang kasal nyo. May pirma ka man o wala. Nasa garden ako nagpapahangin na may biglang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Galit na galit ka? May hina ni Nathaniel sambit. Yes, galit na galit ako sa kapatid mo. Mabuti na din yung maghiwalay na sila ng kapatid ko. Kung ganun lang din, mas mabuti pang maghiwalay ang landas nila. Humigpit ang yakap dito sa akin. Hindi mo naman ako iiwan, hindi ba? Tanong ni Nathaniel. Humarap ako sa kanya, tiningala ko siya. Dahil nga mas matangkad to sa akin ng ilang pulgada. Bakit naman kita iiwan kung wala kang nagawang kasalanan? Hindi kita iiwan, pwera na lang kung may ginawa kang kalokohan. Niyakap niya ako ng mahigpit, kumunot ang noo ko. Dahil parang may nagawa itong kasalanan. Anong ginawa mo? Diretso kong tanong sa kanya. Wala, gusto lang kitang yakapin. Pinagwalang bahala ko na lang yun, pinalagpas ko, kahit na gusto ko pa siyang tanungin. Sana nga lang wala kang ginawang kasalanan, Nathaniel, dahil ako mismong lalayo sa'yo. Lumipas ang ilang buwan ay naging maayos ang panliligaw sa akin ni Nathaniel. Sa ilang buwan na panliligaw nito ay nakita ko ng sincere ito sa ginagawa niya. Araw-araw din ako nitong sinusundo, kaya bago ko lumabas sa sakyan nito ay tumitingin muna ako sa buong parking lot bago bumaba. Nauuna akong pumasok sa school tapos ay susunod to. Wala na din akong balita kay Axel. Baka nga nagsama na sila ng babae niya. Si Ate Erica naman ay naging okay na sa ibang bansa. Pero mayroong nag-iba kay Ate Erica. Hindi na siyang dating kapatid ko. Parang ibang tao na to. Siguro dahil nasaktan talaga to ng labis. Papunta ako sa opisina ko dito sa school nang may mamataan ako. Kumunot ang noo ko dahil si Nathaniel ang nakikita ko at si Joy na naghahalikan. Gusto ko silang lapitan pero pinigilan ko sarili ko. Ang kaninang maamo kong mga matay na palitan ng mabalasik na mga mata. Galit kong tinignan si Nathaniel. Hindi ako pwedeng mag-iskandalo dahil ang alam ng lahat ay tinulungan ko lang si Nathaniel sa mga subject nito. Kaya palagi kami magkasama. Iniwan ko sila doon na hindi na ako pumunta ng opisina. Pumihit ako palabas ng school para umuwi. Ayaw kong hintayin ng lalaking manluloko. Akala ko'y totoo si Nathaniel sa akin. Hindi pala. Bala ko na sana siyang sagutin sa birthday ko. Pero yun palang ginagawa niya. Hindi ko akalain na magagawa sa akin ni Nathaniel yun. Ilang araw ko nang iniiwasan si Nathaniel. Ayaw ko makita siya dahil baka ano pang magawa ko o masabi sa kanya. Maaga akong umaalis sa bahay para hindi niya na ako maabutan. Maaga din ako umaalis sa school. Pag nagpang-abot kami sa koridor ay ako nang umiiwas pag natsyempuhan ko siya. Nasa hallway ako pupunta sa aking huling klase. Bago tumuli sa opisina ko dito sa school ay may humarang sa akin. What do you want? Malamig kong tanong dito. Simula nang mangyaring aksidenteng yun ay ngayon lang kami nagkaharap ni Joy. Can you leave Nathaniel alone? Wika nito sa akin. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Bakit? Nasa tabi ko ba si Nathaniel? Tanong ko dito. Alam kong ginagawa mo, Alora. Mahiya ka nga. Sobrang bata ni Nathaniel para sa'yo. Tapos balak mo pa siyang agawin sa akin? Humalakak ako ng todo. Hinawakan ko pang tiyan ko. Nang tumigil ako sa pagtawa, binigyan ko siya ng panlilisik sa mga mata. Are you nuts? Ano akala mo sa akin? Papatol sa bata? Hindi pa ako nahihibang, Joy. Kung gusto mo, sa'yo na si Nathaniel. I don't care. Ipasok mo pa sa baga mo. O much better, ikadena mo sa bewang mo. Para hindi na nakawala. Galit na sigaw ko dito. Buwisit na babaeng to. Ang lakas ng apog. Talagang naharapin ako. Matapos ang ginawa nilang dalawa ni Nathaniel. Naninigurado lang, Alora, dahil may pagkakaunawaan na kami ni Nathaniel. Ngumisi ako. I don't care. Sa'yo na siya. Ito ang tandaan mo. Kapag nilapitan mo pa ako tungkol dyan, manghihiram ka ng mukha sa aso. Iniwan ko na siya doon na nakatayo, pero bago ko umalis ay nagsalita pa ako. Next time na harangin mo akong muli,
Hindi na kita sasantuhin. Malamig kong saad dito. Umalis na ako dahil baka hindi na ako makapagpigil ay masaktan kong babaeng yun. Talagang ipapamigay mo ko? Isang malamig na boses ang nakapagpatigil sa aking paglalakad. Kailangan ko ba siyang harapin ngayon? Pero kung hindi ko siya haharapin ngayon ay baka guluhin na naman niya ako. Bakit? Hindi ba pwede? Hindi naman ako madamot, lalo na sa isang taong manlolokot walang isang salita. Nagulat ito sa sinabi ko. Ngumisi ako. What do you mean? Takang tanong ni Nathaniel. Huwag ka nang magmaang-maangan, Nathaniel. Huling-huli ka na, nagde-deny ka pa? Sabi ko dito. Kumunot ang noo ko. Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? I saw you enjoy kissing on the bench. Sigaw ko dito. Talagang lumabas lahat ng hinanakit ko dito. Akala ko totoo to sa pinapakitang panliligaw sa akin. Pero hindi pala. Nalaki ang mga mata ni Nathaniel dahil sa sinabi ko. Tapos ay lumamlam. Kung nakita mo lang, kung nagtagal ka ng kaunti, I push her away. Umiling-iling lang ako. You push her away? Ibang nakikita ko. And based sa sinabi niya kanina ay may pagkakaunawaan na kayong dalawa. Wala. Huwag mo siyang paniwalaan. She just assumed that dahil binigyan mo siya ng dahilan na umasa. Kung wala kang intensyong paasahin siya, dapat sinabihan mo na siya. Look, I am sorry, okay? I'll fix this. Umiwas ako sa hawak nito. Then fix it. Ayusin mo muna bago ka makipaglapit sa akin. Dahil kahit na ipinalihim kong paniligaw mo sa akin, hindi ibig sabihin wala kang halaga sa akin. Inaalagaan ko lang ang reputasyon mo at ang reputasyon ko. Sabi ko sa kanya. Iniwan ko siya doong mag-isa, hindi na ako lumingon. Nang lumikoy napasandal ako sa may pader. Masakit din sa akin na iwasan si Nathaniel pero yun ang pwedeng gawin. Lalo na't nahuli ko itong may kahalikang iba. Ayaw kong saktan siya pero mas nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko kung ano bang kulang sa akin at naghanap siya ng iba. Naliligaw pa lang siya ganun ang nangyayari. Ano pa kaya kung maging kami na? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.